So, At ang masakit dito is nadamay yung mga congressmen. Di ba openly naman, yung mga hindi pumirma, sinabi naman nila yung consequences. Yung mga pumirma, anong sabi nila? Sinabi naman nila yung reason bakit sila pumirma, di ba? yes. Yung sinasabi ko, hindi imbento yan. Mm-mm. Diba? Mm. Yung sinasabi ng mga congressman na pumirma at yung mga sinasabi ng congressman na hindi pumirma just validates what I am saying. Yes. Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Kamusta kayo mga kabayan? Eto, no? Pag-uusapan natin itong si Auntie Claire ulit mga kabayan. Si Idol Claire. Alam niyo naman 'yan mga kabayan. Syempre, diyan tayo kumukuha ng mga latest update, no, na nangyayari diyan sa administrasyon. At kung mapapansin niyo, no, yung mga nasabi ko dito, nito mga nakaraang videos natin, hindi ko alam na bakit parang yung ating mga videos ngayon parang yung nakaban, no? Parang kumbaga naka-shadow ban kasi hindi siya lumalabas mga kabayan sa inyong mga newsfeed, no? Kunyari. At ito yung sa mga video nakaraan natin mga kabayan, nasasabi ko na parang itong si Bungit nagiging lame duck na, no? Ito na nga mga kabayan, nagkakatotoo na, no? Kasi parang ang dating sa administrasyon ngayon, talagang napakahina na mga kabayan at parang nagkakabitawan na. Sa palagay ninyo, itong mga nanalo kaya senador mga kabayan ngayon, na sinasabing alyansa o mga kaalyado ni Bungit. Sa palagay ninyo mga kabayan, hindi kaya babaligtad din yan? Yan yung nakikita natin, no? Yan yung maaaring posibilidad na mangyari. Kasi ang Pangulo ngayon mga kabayan, parang kabaligtaran yung mga pinagsasabi na. Kasi ito si Auntie Claire, sinasabi niya na yung administrasyon daw o daw si Bungit ay hindi nagsasalita patungkol dyan sa impeachment na yan. O kumbaga hindi niya sinusuportahan. At napansin din natin mga kabayan na yung kalyado or yung campaign manager ng alyansa parang nilalaglag na rin sila mga kabayan. Nasasabi doon na merong nangyayari talaga na bayaran. Anyway mga kabayan, yan yung pag-uusapan natin. Syempre sa mga bagong subscribers natin mga kabayan, maraming salamat. Sa mga hindi pa, ayan, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe. Nang sa ganun ay maging updated kayo sa mga video na inalalabas natin. Eto, congrats muna natin mga kabayan ang ating syempre, number 1 na senator, no? Grabe. First senator in Philippines history to reach 27 million mga kabayan. Abay, napakataas na nakuha ng boto ni Senator Bongo at napakarami nagtitiwala, grabe. Number 1 sa senatorial race, Senator Bongo mga kabayan. Abay, parang tumakbo ka na rin mga kabayan dito ng kumbaga kung ito kaya tumakbo ng presidente mga kabayan, sa palagay ninyo, ano kaya ang magiging resulta? Ang taas na nakuha niya, 27 million, grabe. Anyway, pag-usapan natin ang sinabi nito mga kabayan ni Auntie Claire kasi pag alam niyo naman to, basta usapan Duterte, present to, wala tong ina-absentan mga kabayan. Diba? Apply natin. Question, Tristan Nadalo, Newswatch. Morning, Yusek. Ma'am, baka gusto lang pong i-clarify ng Malacanang kung totoo or hindi po ito. Kasi may mga lumabas po sa social media yesterday. Ang sinasabi po ay yung latest message daw po ni Pangulong Marcos ay ayaw niya ng impeachment ni VP Sara at inutusan ng gabinete na atupagin ang serbisyo. Can Malacanang verify kung totoo po itong lumabas na mga mensaheng ganito? Ang mabe-verify ko po sa inyo, totoo pong pinag-utos ng Pangulo na dapat asikasuhin po namin ang trabaho. Dapat madaliin po ang pag-i-implement ng mga proyekto na nais niya para sa taong bayan. Pero pagdating po sa impeachment, yan po ay nasa kamay na po ng Senado, nasa kamay na rin po ito ng mga prosecutors. So, hayaan na lang po natin yung prosesong dumaloy ng normal. Tingnan niyo mga kabayan, napakalayo na sagot ng ating magaling na Yusek. Ang tinatanong dito kung si Bungit ba ay pinagsabihan na yung about dyan sa impeachment na wag nang ituloy. Kita ninyo, napakalayo na sagot. O malayo lang yung pandinig natin. Ulitin natin mga kabayan. Ulitin natin to sinabi na to ni Auntie Claire kung yun ba nga ang tanong. Bas na mga mensaheng ganito. Ang mabe-verify ko po sa inyo, totoo pong pinag-utos ng Pangulo na dapat asikasuhin po namin ang trabaho. Dapat madaliin po ang pag-i-implement ng mga proyekto na nais niya para sa taong bayan. Pero pagdating po sa impeachment, yan po ay nasa kamay na po ng Senado, nasa kamay na rin po ito ng mga prosecutors. So, hayaan na lang po natin yung prosesong dumaloy ng normal. Sabi sa inyo mga kabayan, napakalayo ng sagot. Ang tinatanong about sa impeachment, kung hindi na ba, kumbaga, hindi na ba susuportahan ni Bongit yung impeachment? Pero, ang layo dito ng mga kabayan, ang layo ng sagot ni Auntie Claire. Ano ba lumilihis na to mga kabayan? Kasi nga nakikita niya na yung administrasyon ngayon ay talagang sinking ship na masasabi natin mga kabayan. Tuloy. On another topic lang po, yung si Senator Bato de la Rosa, medyo nag-react po siya doon sa yung pag-welcome ng pala sa legitimate
opposition, pero parang lalabanan yung mga obstructionists. Ang sabi po ni Senator De La Rosa sa interview po namin ay yung hindi raw po haharang yung Duterte block sa sa mga programa at batas. Pero sana raw po, sabi niya, kung gusto nila ng magandang samahan, magandang cooperation, do not start with warning or threatening the senators. Alam niyo mga kabayan, ito ay nasabi ko na rin kahapon, no, doon sa video natin, na talagang yung mga sinabi nito kahapon, mga kabayan, dyan sa press briefing na yan, talagang patama, no? Patama din sa mga bagong senator na uupo, mga kabayan, sa mga kalyado ni PRRD. Kasi kung oposisyon ka, talagang mayroon kang block. Kumbaga, iba-block mo, mga kabayan, yung mga hindi mo nagugustuhan sa administrasyon. Naging oposisyon ka pa. Kung hindi mo, kumbaga, susuportahan mo yung, alam mo na, kumbaga, hindi papabor sa inyo. Kumbaga, hindi maganda yung nangyayari. Yun yung oposisyon. Ang sinasabi kasi ito, mga kabayan, ni Claire, yung mga oposisyon daw na magbablock sa administrasyon. Kaya nga, oposisyon, mga kabayan, talagang hindi yan papabor sa inyo. At kung nakikita niya na hindi tama yung nangyayari, ibablock talaga kayo. Diba? Yun yung oposisyon. With all due respect to Senator Bato de la Rosa, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Unang-una po, wala tayong pinangangalanan kung sino man. Ito po ay pangkalahatan. Ang nais po natin sa taong bayan ay huwag maging obstructionist para magtuloy-tuloy po ang mga gandang proyekto at programa ng Pangulo at ng administrasyon. Wala po tayong tinireten. Wala po tayong tinireten na senador. Sana po ito ay napakinggan man lang sana niya yung mga words na aking nasabi para siguro po maiiba ang kanyang impresyon at ang kanyang tugon kung nadinig niya yung buo kong sinabi. Ang sabi natin, ang mga lehitimong oppositionist ay welcome dahil kailangan po yan sa isang demokratikong bayan. Ang atin lamang hahadlangan ay yung mga obstructionist na walang ginawa kundi manira at kahit maganda ang proyekto ay hahadlangan. At hindi po yan magiging maganda para sa bansa at para sa taong bayan. Kita ninyo, di ba, mga kabayan? Kahit pa hindi mo sabihin, no, hindi mo pangalanan yung mga senador na bagong upo, mga kabayan, alam naman natin kung sino yung oppositionist dyan. Si Bam, mga kabayan, at saka si Kiko, yan, kumaga tandem na yan dyan sa gobyerno. Papabor yan dyan, mga kabayan, sa gobyerno, susuportahan nilang gobyerno. Pero hindi natin alam, mga kabayan, kung talagang totoo or 100% nasusuporta sila sa administrasyon ni Bungit. Alam naman natin, immortal na kaaway nila yan, yung mga Marcos. Tapos susuportahan nila ng full support. Nako, mga kabayan, suntok sa buwan yung mga yan. Pero itong sinasabi na to ni magaling na yusik ni Auntie Claire, no, ni Idol Claire, talaga namang obvious, no, na ang pinatatamaan niya doon, itong mga senador, no, na panig sa dating administrasyon, no, sa mga Duterte. Kaya wag na tayo magplastikan dito, mga kabayan. Wag na magplastic to si Auntie Claire. Pero in fairness, no, mga kabayan, napakaganda ng suot ni Auntie Claire ngayon. Umaasinso, mga kabayan, gumaganda ang mga suot nitong damit, no, tuwing harap diyan sa press briefing. So anyway, mga kabayan, panoorin naman natin itong kay anong pangalan na to? Kay Toby Chanco, no, kasi ito ay nagsisiwalat ng mga kabayan ng mga nangyari about sa eleksyon. Pakinggan natin. Question po, may we get lang your reaction? Kasi a few days ago, si Senator Lacson issued a statement saying that there was a failure of the machinery of the administration. What do you think of that? Okay. Yung failure of machinery, ang sinasabi ni Senator Lacson doon, because I spoke to him yesterday, is hindi talaga naka-deliver yung expected votes, especially doon sa mga areas na supposedly walang kalaban yung mga kandidato ng alyansa parties, no? So yun ang sinasabi niya. He wasn't referring to a specific place, but he was referring to the alyansa coalition parties na walang kalaban sa lokal, no? So they were expecting na yung walang kalaban or virtually walang kalaban makaka-deliver, no? Sir, na-investigate nyo na po ba kung bakit nagkaganon? Hindi, talagang doon sa Cebuano-speaking areas, so hindi lang sa Mindanao, talagang nagkaroon ng resistance, no? And we saw that, no? Starting doon sa impeachment. Kasi nga, kaya medyo ako nagtagal kanina, I pulled out the surveys that we had kasi mahirap naman mag-imbento tayo, no? So, for example, we had a survey, October to, no? Right after filing, ang pasok sa alyansa noon sa Mindanao, let's focus on Mindanao, is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ang pasok sa alyansa noon.
Actually, 10. Statistically tied yung isa, no? And then, right after the impeachment, hindi papasok dito yung data ng pagdala sa Hague. Ang natira na lang doon sa Mindanao is 1, 2, 3, 4. So from 10 naging 4. Wala pa dyan yung Hague. Impeachment Kaya mga kabayan, pagdating talaga dyan sa Mindanao, no, grabe yung pagkasolid nila mga kabayan. Apihin mo yung kababayan nila, tapos dyan ka pa mga ngampanya, talagang hindi ka mga kabayan ipapasok ng mga, hindi ka nila iboboto, no? pa lang po ito, no? Impeachment pa lang yan. At makikita mo, yung 4 Impeachment. namin napunta sa 9, 10, 11, 12. So ibig sabihin, yung 1 to 8, puro, puro PDP. Okay. Yung So, may data po maliwanag after the yun. Hague. May data po ba kayo after the Hague naman? Yes, after the Hague, talagang namroblema na tayo, no? Talagang naubos na yun. But what I'm saying is, yung impeachment kasi was beyond our control, no? Pwede namang hindi impeach nun eh. Tsaka it was a useless exercise kasi yun naman yung sinabi ko sa kanila kahit pirmahan nyo ngayon, Feb 5, ganun din. June 2 pa rin yan itatakal ng Senate, no? So ano nangyari doon? Di ba nagkaroon ng backlash naman talaga. Yung Hague, there are external factors beyond our control. So it is not an apples to apples comparison, no? Ang pag-usapan natin dito, yung totally within our control, yung impeachment. Kung hindi natin ginawa yun, hindi ganito kasama. Tsaka nagkaroon ng parang pattern. Isipin mo, una, in-impeach. Tapos pinadala sa diba? Hague. So parang pinagplaplanuhan mo, di ba? Eto mga kabayan, mismong manager na noon ng Alyansa, campaign manager na mga kabayan ng Alyansa nagsasabi na talagang kita mga kabayan na talagang malaki ang kumbaga pinaghanda nila. Yung talagang lumalabas mga kabayan na may pattern, no? Kaya nga nalaglag, no? At kaya nga sinasabi nito na problema na sila lalo na nung si PRRD napadala sa Hague. Doon pa nga lang sa impeachment, no, na ginawa diyan ng mga crooks, no, ng mga congressman, na problema na sila. Lalo pa nung napadala si PRRD, kita nyo sinabi niya na talagang nalaglag mga kabayan sa parting Mindanao. Yung kanyang mga pambato, tapos kayo diyan. Kung wala yung impeachment, baka iba yung pananaw ng tao. Baka sabihin na sumunod lang talaga Maaari. sa batas. Pero yung impeachment, iba ang tingin ng tao doon. Okay. Given what you said, bakit kasi given what you said bakit nga ba kasi pinilit? If you had these discussions within the administration noon, bakit pa ipinilit yung impeachment even despite your warnings sa kanila? Bakit pinilit yung impeachment? Hindi na ako sinama doon sa Hindi na ako sinama doon sa huling usapan. Okay? Pero may Campaign manager yan mga kabayan ng Alyansa. Hindi na isinama, Tapos, doon sa mga nangyari, may duda ako kung bakit pinilit yung impeachment. Can you share with us or would you keep that to yourself muna? Alam mo, di ba galit na galit si Presidente doon sa budget, di ba? yan. At hindi lahat because of the lack of time, hindi lahat ng items doon na-veto. Di ba? Yes. Di ba yung unang usapan dyan is malaking amount yung i-veto, di ba? Yes. Later on, maliit na lang yung na-veto, like 20 billion yata. Okay? So, ang ginawa nun, nagkaroon ng conditional release, di ba? Yes. Okay. So, noong hindi mailabas yung conditional release, yun ang, sa tingin ko, nung time na yon, yun ang iniisip kong nagtulak na ituloy yung impeachment para meron silang magamit at sabihin na kailangan natin ilabas yung conditional release kasi pumirma tong mga to. And later on, I was proven correct. Yun yung duda ko noong ginagawa nila yan. Okay? Because there is no reason So ibig sabihin mga kabayan, para magkapondo at mailabas nila yung sinasabi nito na pondo mga kabayan. Pinilit nila na maituloy ang impeachment na yan kahit si Bungit pala kumbaga hindi sang-ayon. Kita ninyo, hindi na sinusunod si Bungit mga kabayan na kanyang mga kalyado. So totoo talagang sinasabi ni Aimee na ang namumuno talaga mga kabayan si Romualdez at saka si Lisa Tanas. Kita ninyo, Sasabihin ba may clamor? There was no clamor. Ang sinabi nila, alam ko, ang sinabi nila kay Presidente was hindi nila mapigilan yung clamor. Tapos, RG, common sense naman, sinong politiko ang gustong may kaaway ka at gusto mong awayin yung Vice President entering an election? Yes. Number 1. Number 2, lahat naman ng politiko ay humihingi ng suporta sa Iglesia ni Cristo. So, ang gustong mag-vote ng impeachment nung nag-rally na ang Iglesia ni Cristo
supporting the call of the president na wag ituloy yung impeachment. Mm-mm. Number 3, yung presidente ayaw niya talaga nung impeachment because on the day of the signing of the impeachment, I had a meeting with him na nagkataon, yun yung nagpipirmahan, natapos kami mag-meeting, tapos na yung pirmahan, he did not even talk to me about it. Mm-mm. Hindi naman niya sinabi bakit hindi ka pumirma, bakit hindi man niya sinabi na naka 215. Hindi niya talaga pinag-usapan. Mm-mm. Baka kung hindi ako pumirma at gusto niya, hindi dapat natanggal na ako, di ba? So, paano ko masabi na yung conditional release ang naging motivation? Mm-mm. Kasi nung hino-hold na yung mga conditional release, kinausap ako ng dalawang tao ni speaker. Yan, si Okay. Speaker. So, ine-request nila na ma-release yung mga conditional release. Sabi ko, hindi pwede. Mm-mm. Sabi nila, yung mga yan pumirma sa impeachment. Mm-mm. So, sabi ko, sino nag-authorize sa inyo ipangako yan? Mm-mm. So, I cleared with the president. Mm-mm. Sabi ko, sir, kasi ganito sinasabi nila eh. Pinangako daw nila yung conditional release. Sabi niya, walang usapang ganyan. Mm-mm. Oh. So, very clear. Very clear, mga kabayan, na si Romualdez ang nasusunod, hindi si Bungit. Diba? Eh, kung talaga mga kabayan na hindi si Bungit pabor, at sino nga naman tulunggis mga kabayan na magpupush ng impeachment na alam naman natin talaga mga kabayan na ang mga Duterte talagang malakas, no? Malakas talaga mga kabayan. Tapos alam nila na yan, humihingi ng mga support sa iglesia. Eh, nagprotesta na mga kabayan ng mga iglesia. Nagsabi na itigil yung impeachment na yan. At magpatuloy na lang mga kabayan sa magandang hangarin na sa ganon hindi maapektuhan yung mga Pilipino. Ay itinuloy mga kabayan. So ibig sabihin, hindi si Bungit pa lang nagdesisyon noon. si Romualdez. Yan tingin ko mga kabayan talaga to si Bungit kumbagay parang lang siyang diyan, tau-tauhan mga kabayan sa sa Malacanang. Yun ang lumalabas dito sa sinasabi ni Toby ko. Kaya si Aimee mga kabayan, gusto niyang iligtas ang kanyang kapatid na si Bungit na talagang bubungit-bungit kaysa ganito ang nangyayari. Para wala siyang silbi mga kabayan na Pangulo. Sa bagay, wala naman talagang silbi Kasi kung may silbi yan mga kabayan, hindi ganito ang mangyayari sa bansa natin. Okay, talagang itinuloy nila to given kahit na alam nilang may potential effects dun sa election in terms of your slate. Bakit? Yes, tinuloy lang. Because there was a bigger motivation. The budget that you were talking about. Yes, di ba? Okay, tingnan muna natin. Pera-pera mga kabayan. No, pera-pera talaga, no. Ang habol nito ni Romualdez. Si Romualdez kasi mga kabayan, malakas ang loob, no. Kasi wala naman siyang kalaban. Wala siyang kalaban daw mga kabayan. Itong mga kasamahan niya, yung kumbaga yung mga nasa baba niya na mga congressman, syempre, papayag yung mga yan. May pera mga kabayan, matalo manalo, meron silang pondo. Matalo manalo, meron silang perang makukuha. Yun yung problema kasi mga kabayan. Kaya dapat talaga, makasuhan yung mga yan, mga kabayan. Dapat yan makulong. Kasi dapat mapatunayan, no? Kasi itong sinasabi na to ni Toby, talagang matibay ito, mga kabayan. Kasi campaign manager to ng alyansa. And RG, kung saan ba tayo nagsimula maggulo-gulo dito? Di ba? Nagkagulo-gulo tayo dito nung pinilit nila yung budget na gusto nila. Di ba? Diba? So, anong remedyo? Na-veto. Hindi na-veto lahat. Ang sinabi, magkakaroon ng conditional release. O pagkatapos nagkaroon ng conditional release, hindi na problema ngayon. Paano gagawin? O so, anong ginawa nila? So, At ang masakit dito is nadamay yung mga congressmen. Di ba openly naman, yung mga hindi pumirma, sinabi naman nila yung consequences. Yung mga pumirma, anong sabi nila? Sinabi naman nila yung reason bakit sila pumirma, di ba? yes. Yung sinasabi ko, hindi invento yan. Diba? Yung sinasabi ng mga congressman na pumirma at yung mga sinasabi ng congressman na hindi pumirma just validates what I am saying. Yes. Kita ninyo mga kabayan. So hindi tayo nagkamali sa ating mga binibigyan ng reaksyon na sinasabi natin na talagang meron talaga nagkabayaran mga kabayan. At yung sinasabi ni Mayor Magalong, hindi naman magsasalita yung mga kabayan na hindi nila hindi nila nakita yung mga pangyayari. Kita ninyo yung budget mga kabayan nung nakaraang taon. Ay nitong taon na to mga kabayan, di ba? Napakalaki mga kabayan ng kumbaga siningit na mga pondo na ngayon hanggang ngayon hindi pa tapos, no? Hindi pa nga nadidinig mga kabayan sa Supreme Court na yung petition na yon about dyan sa mga walang pirma, 'di ba mga kabayan? Yung kay Mayor Magalong, si Mayor Magalong dating pulis, no? Meron niya mga asset, no? Nasabi niya na talagang meron mga kabayang natatanggap na Lucky 77, kaya malalakas ang loob ng mga yan, mga kabayan, na talagang i-impeach yung vice presidente. Kung yan ang utos ng kanilang pinuno na si Romualdez,
pagka hindi kayo pumirma, wala kayong kumbaga wala kayong pondo na makukuha, katulad na lang nung nanalo ngayong congressman mga kabayan dyan sa parting Mindanao na nagsasabi no na ano bang pangalan no mga kabayan, yung lumuhod pa no na umiiyak na sinasabing kailangan mabigyan siya ng pondo, kaso hindi siya pumirma. Ayun, wala siyang natanggap mga kabayan kahit mag-iiyak. Yes. Sila mismo nagsasabi, yung mga pumirma, pag nagpaliwanag sila, bakit kami pumirma? Kasi ipitin po yung pondo namin. Di ba? Yung mga hindi pumirma, ano sabi nila? Inipit kami. So how can there be a clamor when there was pressure? Okay. Tama. Sorry. So sino ang nagpilit nitong impeachment at the expense of your election slate? Si Romualdez yan. Sino ba pwede magpilit? Alam ka pwede ba itong mangyari nang hindi alam ng leadership ng House? You're talking about the speaker. Ay, sila, yung leadership, sila na nahandle. Wala nga kasi ako doon nung pinag-usapan, di ba? Hindi na nila ako sinama. Because they know from the very start, hindi talaga pabor sa impeachment, no? When you brought this up with the President, itong mga warnings po ninyo, anong naging reaction ni Presidente? Hindi. Okay, ganito, no? Ganito. Ang sinabi ko lang, noong the day of the nagpipirmahan, sinabi ko lang sa kanya na hindi dapat pirmahan. Sabi naman niya talaga, hindi naman talaga dapat matuloy. Sabi ko kasi, wag before elections, pag-isipan mabuti, because aside from the political consequences, there are many other consequences. Political is just one of the consequences, di ba? Like what? Tama. Ilang impeachment proceedings na, di ba? Madugo yan di ba? It's very divisive. Tapos sasabay sa election, di ba? So napag-usapan na lang namin yan later on when I was reporting to him na pinipressure ako i-release yung mga conditional release kasi ipinangako daw. Sabi niya walang pangakong ganyan. That's why until now, naka-hold talaga yung mga doubtful, yung mga projects na hindi natin sigurado. So that is, so ngayon may pressure na naman na gusto nila ma-release yung mga conditional release na yun. So all this considered is what led you to the conclusion na self-inflicted yung pagkatalo ng administration slate. I'm not saying self-inflicted totally. Okay. Yung Mindanao kasi makikita mo yung boto nung administration doon ng opposition doon, mga 90+%, di ba? Yung kunyari sina Bongo, sina Bato, ang tataas ng ano nila sa survey doon, di ba? At hindi na namin na bawi yon. So, tatanong, what was the adjustment I made? The adjustment I made was not to go to Mindanao. Yeah. Di ba? Kaya mga kabayan, talagang talo tong mga to sa Mindanao. At yan ang malinaw mga kabayan. Si Romualdez talaga ang namumuno. Sinabi ko na sa inyo na si Bungi talaga hindi pangulo. At yan para lang siya diyang, kumbaga front lang mga kabayan. Sa ganun siya yung nanalong presidente, natural. Siya yung magiging mukha dyan. Pero nagpapatakbo at nagkukontrol mga kabayan ng ating gobyerno. At sa mga desisyon, sabi nito ni Toby, si Romualdez. Diba? Siyempre, kamag-anak mga kabayan yan ng ating magaling na First Lady. Natural susuportahan yan. Si Bungit siguro, nakikita nyo may sapok pag minsan. Maharap na may maitim sa ganito. Baka pag di ka sumunod, tampuyong ka ngayon. Yan yung sinasabi natin. So, ito mga kabayan, hanggang dito na muna yung video natin. No? Talagang malala ngayon ang nangyayari. Malala talaga mga kabayan sa administrasyon ngayon ang pangyayari. Kasi makikita ninyo na talagang hindi si Bungit ang nasusunod. Kaya yung impeachment na yan, hindi nila makukontrol yan. Matatalo yung impeachment na yan, hindi yan mga kabayan uubra. Kasi nakita natin yung mga pumasok na senator. Hindi nila makukontrol yung utak ng mga senator. Maliban na lang kung i-brave na naman ni Romualdez, katulad nung ginawa doon sa kaso nila na brave mga kabayan, diba? So ayan, hanggang dito lang muna mga kabayan yung video natin. At ito na yung nagpapatunay, no? Kalyado na yan mga kabayan ng administrasyon. At isa pa, campaign manager yan ng mga alyansa. Nagpapatunay na talagang pera-pera, no, ang nangyari. At si Bungit, walang kontrol sa mga pangyayari mga kabayan. Kasi nga, weak leader. Weak leader mga kabayan, yung ating magaling na Pangulo. So, see you sa susunod na video mga kabayan. Ingat kayo palagi at adios muna mga kabayan.